Jules, patuloy pa rin po ang pag-discuss natin patungkol dito sa ALS Ice Bucket Challenge. Alam naman natin na talagang naging viral ito sa buong social media. Until now. Ikaw ba ginawa mo na itong Ice Bucket Challenge? Takot ako sa biglang lamig eh. Takot ka? Ako ginawa ko ito eh. So, nakita kaya ko. para pag-usapan natin yan kung ano ba mga effects nito sa mga taong gumawa nito. Medyo kinakabahan na tuloy ako. Mga kasama natin this morning, let us all welcome our very special guest, Dr. Benjamin Quito from Philippine Heart Center. Good morning, Doc. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning po. Saludo naman po ako sa mga gumagawa ng Ice Bucket Challenge. Maganda naman po ang intention at maganda naman po ang kinakalabasan na charitable cause. Pero kailangan maging aware din po yung mga tumatanggap ng challenge na ito sa pwedeng mangyaring mga adverse effects. So yung pag-uusapan po natin, more of yung adverse effects na mangyayari sa heart po. Okay. Alright. Speaking of adverse effect, ano bang pwedeng, like ako, tinake ko po kasi, Doc, yung Ice Bucket Challenge, ano bang pwedeng epekto nito sa akin? So unang-una po, pwedeng magkaroon ng vasoconstriction. Ano po ibig sabihin ng vasoconstriction? So maaari pong kumipot ang mga blood vessels natin. Pag kumipot ang blood vessels natin, pwedeng tumaas ang ating blood pressure. Okay. So pag tumaas ang blood pressure sa katawan natin, pwedeng mahirapan na mag-pump ng blood yung heart natin. So eventually, pwedeng mag-fail yung heart at mabawasan yung blood supply sa mga important organs natin, kamukha ng brain. So maaaring mawalan ng malay ang isang participant. Pangalawa, pwede rin, kasi yung lamig, pwedeng mag-cause ng pag-ire. So pag umiiri po tayo, nag-a-add up or nag-build yung pressure sa katawan natin. Okay. So pag nag-build up yung pressure sa katawan natin, pwede ring mabawasan yung cardiac output or yung blood na nilalabas ng heart natin na pwede rin mag-cause ng symptoms ng pagkahilo or pagkaduwal, pwede mawala ng malay. Okay. Tapos, yung ice po, pwedeng mag-cause ng hypothermia. Ito po ay isang state kung saan bumababa ang body temperature po natin. So kung bumaba po yung body temperature natin, so pwede tayo mag-shiver, pwedeng mag-combustion, pwede mag-chills, pwede rin maapektuhan yung heartbeat natin, pwede rin bumagal. Alright, so that's why it's really important that before we take on the challenge, i-check muna natin yung sarili natin. Tulad nga na sinabi ni Doc, kung may heart problems tayo Wag or na. wag na. Kasi Hindi ako we can... pwede dito. Hindi na. You can donate, di ba? Donate Sa na lang, ALS.org. donate na lang. So sir, yung mga nabanggit nyo na mga symptoms na pwede mangyari agad, the moment na binuhos na agad sa'yo yung malamig na tubig na may ice, magmamanifest agad lahat yun? Agad-agad? Depende sa condition ng participant. Okay. So kailangan aware yung participant kung kaya niya, kung meron siyang At anong condition kakibat niya. na medical So condition. dapat ina-anticipate niya, hindi biglaan lang? Dapat ina-anticipate. Okay. Pero Doc, since ako, na-take ko yung challenge, di ba? Ano ba to? Like, kunyari, okay ako ngayon, maganda yung condition ko. Possible ba na may long-term effect ito? Lalabas siya pagtagal? Hindi naman. Hindi naman Not necessarily. po. Not necessarily. Yung mga effects na discuss ko po, yun po yung immediate effects, yun yung mga short-term effects. Pero kung maganda po yung condition po natin, kung maganda yung exercise capacity po natin, kung wala po tayong problema sa kalusugan, makakayanan po natin itong challenge po na ito. Okay. Doc, paano pa, kunyari, si Dayan, binuhos na sa kanya, tas nag-manifest sa kanya yung mga effects. Anong kailangan gawin agad ni Dayan, pati ng mga friends niya? So, syempre, kung nasa labas tayo, kailangan natin dalhin indoors para sa isang warm environment. Okay. Kumutan na siguro kaagad Kumutan. para mag-warm yung feeling niya. Kung may jacket tayo, more of kumutan natin yung ulo at saka yung katawan. Tapos, syempre, kung nakadamit, alisin natin yung mga basang damit para... Kasi nandun pa rin yung lamig, Kasi diba? nandun pa rin yung lamig. Pero Doc, kayo, what advice can you give dun sa mga tao nga magti-take nitong Ice Bucket Challenge? Ang advice ko, kailangan maging aware tayo sa Health medical condition natin. Dapat magpakonsulta muna tayo sa doktor kung meron tayong kaakibat na health condition. Ano po ba yung mga health condition po na ito? Kung
nagkaroon po ng atake sa puso, or kung meron po mga simptomas ng chest pain, or konting lakad lang, hirap na huminga. Ito po yung mga tinatawag natin na mga heart failure symptoms. Ano po ito? Yung mga madaling hingalin, pag nakahiga, biglang nagigising, tapos biglang nagkakahalak. Okay. So, at saka yung mga may congenital abnormalities, yung mga may butas sa puso, at saka yung mga merong irregularities sa heartbeat. So, ito po yung mga tao na hindi po pwedeng mag-undergo ng Ice Bucket Challenge kasi pwede po magkaroon ng immediate reaction po. Kamukha po yung diniscuss po natin. Alright, alam mo Jules sa akin na before we take on the challenge, kasi kung makikita mo sa lahat sa social media, kalat na kalat yung mga viral video ng mga Ice Bucket Challenge fail. Makikita mo, di ba? So dapat mag-ingat tayo. Alam naman natin this is for a good cause, pero dapat pag-ingatan din natin yung ating mga sarili. Meron doon tumakbo siya, nadulas, tumama sa poste. Or nalaglag sa kanya yung balde or yung pail, di ba? So iba-iba. Like ako, tumama sa akin yung malalaking ice cube sa ulo ko na until now masakit yung ulo ko. So depende rin. So dapat kung maganda na makatulong po tayo, pero dapat alamin din natin. Dapat no? pala crushed ice na lang. Baka mas malamig. Pero yun sir, kanina nabanggit nyo, di ba? Talagang umaabot siya sa heart agad. So from the moment na binuhos yung tubig, yung blood vessels mo, and then magkoconnect na agad siya sa heart mo. So pag nangyari na yan, gaya ng banggit nyo sir, pwede siyang mag-heart failure during that time, di ba? Pwede po siya mag-heart failure, lalo na po kung merong kaakibat na heart problem. So anong dapat gawin pag heart failure na mismo? Kasi kanina na pag-usapan natin pag gininaw lang, pero pag heart failure, anong dapat gawin? Kung yung participant or yung participant ng challenge na wala ng malay, kailangan kapain natin yung pulso. At saka tingnan natin kung humihinga. Kasi kung walang pulso at saka hindi na humihinga, baka kailangan natin ng cardiopulmonary resuscitation, yung chest compressions. At saka kailangan tumawag na rin tayo ng mga eksperto. And of course, kung may nearest hospital, dali na rin talaga doon. Yun yung importante. Alright, siguro before we end our interview, Doc, do you have any message to our viewers, lalo na dun sa mga talaga nagtitake nitong ALS Ice Bucket Challenge? Kailangan alamin po natin yung medical condition po natin before tayo mag-undergo ng Ice Bucket Challenge. Maganda po ang adhikain itong challenge po na ito, pero dapat rin po tayo mag-ingat at kumonsulta muna tayo sa ating doktor bago gawin po ito. Lalong-lalo na po kung alam po natin na meron tayong kaakibat na health condition po. Alright, pero kayo Doc, personally, na-try nyo ba itong Ice Bucket Challenge? Hindi pa po. Hindi pa, pero nagpa-plan ba kayong i-try sakaling may mag-nominate po sa inyo? Pag-iisipan nyo po. Pag-iisipan po. Donate na lang. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Benjamin Quito from Philippine Heart Center. Thank you, sir. Alright, tuloy-tuloy